Yan, usapang seat cover naman tayo ngayon. Ang papalitan natin na seat cover ay itong aking MSI. Papalitan ko na ng seat cover. What's up mga kanipu? For today's video, samahan nyo ako kasi magpapalit ako ng seat cover ng aking MSI 115. So itong flat seat na to, pinagawa ko lang to. Ito yung original na seat ng MSI 115 ko. Then siguro mga bago mag-pandemic, pinatabasan ko siya, ginawa ko siyang flat seat. Then binilhan ko siya ng ito yung JRP na tahi pa siya. Ito yung unang labas pa na JRP na copy lang naman. Then hindi siya Leha type. Wala pang Leha type yata nung time na yun. Then meron na siyang mga ano dito, mga may sira na, then may mga kalmot na rin ng pusa. Sobrang flat seat na siya. At hindi na siya komportable kapag mga medyo long ride na yung pupuntahan mo. So since matagal na rin naman to, magdi-DIY ako ng seat cover. Talagang tiis pogi na lang kasi masakit sa puwet, lalo na sa OBR. So may nabili akong seat cover at saka foam pang MSI 115 kasi mahirap nang maghanap ng foam ng MSI 115. Wala kasi itong kagaya. Nagtanong ako sa mga gumagawa ng seat cover. Nagre-range from 1,800 hanggang 2,000 yung paggawa. So, pwede mong padagdagan, patabasan. Tapos, mamimili ka ng seat cover kung anong design ang gusto mo. Ang gagawin ko na ngayon is magdi-DIY na lang tayo para makatipid tayo. So, budget friendly yung mga binili natin. Pero okay na okay naman. At tingnan natin kung anong kalalabasan ng magiging setup natin. So ito nga pala yung mga nabili ko. Ito yung foam ng MSI 115. Yan, naka-design na siya. So marami kayong mabibiling. So itong foam na to pang Soul GT lang talaga. Pang Soul GT 115. Meron din mga pang 125, Sporty, Smile, pang Honda Click. Nakatabas na. Nabili ko lang to ng 458 pesos. Naka-sale na to. Naka-discount na sa Shopee. Ayan o, Soul GT. Papalitan ko rin yung rubber seat pads. Tanggal na yung dalawa. Tapos yung dalawa, medyo gato na pakita ko sa inyo. So, ito yung rubber seat pad. Kung mapapansin nyo, medyo madumi na at saka parang may mga lamat na. At parang nagbibitak-bitak na siya. Actually, yung dalawa niyan, dito, saka dito, ay natanggal na. Kasi parang ano na, gumato na. So parang natanggal na siya ng kusa. So ito yung ilalim ng plastic ng stock set ko, kaya ayaw ko siyang palitan kasi puro sticker yan ng Inside Racing. Yun yung mga sticker na nakukuha ko dun sa event. Papalitan na rin natin tong rubber seat. Ang presyo nga pala nito ay 78 pesos lang, apat na. Sa seat cover naman, ang gagamitin natin ay itong Leha type na. Ito ay Indo Concept. Ito yung RV seat cover. Pero ito lang, copy lang to. Nasa 400 pesos yung price nito. Pero since 88 ko siya nabili, 310 pesos ko lang nabili. Ayan, may flame design pa siya. May white din natin ito, saka gray. Tapos, may iba pang kulay eh. Basta, ang napili ko ay purple para kakulay nung MSI ko. Tapos, nakatahi na siya. Wala kasing saktong tahi na pang MSI 115, pero kasukat naman niya yung MIUI 125. So ito na yung napili ko. Sakto naman siya. Then Leha type na nga siya, tapos medyo makapal naman siya. Maganda yung pagkakayari niya. Then itong pinakaunahan niya, medyo ano naman, saktong-sakto rin naman. Ang ano ko lang is pabilog to. Ang nabili kong foam ay medyo hindi siya kurbada, no. So, gagawa na lang natin ng paraan. O, didiskartehan na lang natin. So, ito yung nabili ko. 310 pesos lang ang sale. So, marami ding iba't ibang klaseng ano to, sukat. Meron pang NMAX, PCX, Honda Beat, Honda Click, pang Mio, Sporty, Salty. So, marami kayong pamimilian. Lalagay ko na lang yung mga link dyan sa description. Sa tools naman na gagamitin natin, itong normal na tacker lang. Yan, normal na tacker yung nabili ko. Ang price range nito ay 200 pataas. Depende sa mga kasamang bala. So ito may mga kasama ng bala, 200 pieces. Parang tatlong klase siya.
Then, since 8.8 ko rin siya nabili, discounted na siya. Nasa 168 pesos ko lang siya nabili. Yan, lalagay ko na lang din yung mga link. Pwede kayong bumili ng mga pneumatic na tacker kung meron kayong compressor para mas mabilis. So, meron din ako ditong panglagaring bakal para in case may tatabasin, yan yung gagamitin natin. So, pwede ka rin gumamit ng grinder, rugby, kung halimbawa, ididikit ko na lang yung ito. Titingnan ko mamaya kung paano magiging diskarte, kung ito na yung gagamitin ko o ipapatong ko dun sa stock. Then, meron tayo itong mga 46 pieces tools. Yan, madalas kong ginagamit to. Cutter, saka gunting. Yan, babaklasin na natin. Tingnan natin yung loob ng stock seat ko kung okay pa. Gagamitin natin dito 10mm para sa nut. Then, tatanggalin ko rin tong pneumatic. Ito, nilagay ko yan. Ito yung mga uso dati para kasi nga hindi nagbubukas, walang spring yung katulad ng ADB. So, ito, pag binuksan mo, mabagsak siya. Kinabitan ko siya ng pneumatic na ganyan para kusa siyang magbubukas. Dati kasi nakamatic pa yan eh. Yan, para hindi siya bumagsak. Yan, so tatanggalin natin to. Then ito 10mm lang. Yung dalawang nut. Okay, so ito yung ating stock seat. Tatanggalin ko muna yung pinaka-stock na yung kanyang cover. So, napakadami niyang kalawang na rin yung kanyang mga staple. Yan, napakadami. Kasya kaya yung kasamang bala. Pero pwede mo namang hindi ganyang dikit-dikit yung pagkaka-stapler sa kanya. Yan, masyado lang pulido yung gumawa. Yan, pantay-pantay talaga. So, tatanggalin muna natin. Dito gagamit ako ng pliers o kaya yung flat screw. Medyo marami nga lang to. Ito talagang pinakamahirap dito, yung pagbabaklas ng mga stapler. Ang hirap, ang sakit sa kamay. Lalo pag maliit yung Phillips screw mo, yung flat screw mo. Ayun, hindi ko pa talaga siya natanggal. Hihigitin ko pa talaga siya kasi isang side lang yung natatanggal ko. Yung iba natatanggal ng pareho kasi kalawang na. Ay, sakit sa kamay. So, yan, may plastic pa siya. Natanggalin na natin. Tingnan natin kung okay pa yung foam. 3 weeks later. Ito na. Tingnan natin. Ito niya yan, no? May plastic siya. Pero hindi siya basa, Grinder to kaya maganda yung pagkakatabas niya. Napakanipis talaga ng Tingnan natin tatanggalin ko lang. Ayun. Sobrang nipis na talaga. Parang hindi ko na siya magagamit din. Parang ito na lang talaga yung makapal sa pinakaupuan ng rider. Then, wala na siya sobrang payat na. Then, dito yan halos mabutas na sobrang nipis. Ito yung butas dito Wala na to. Tanggalin muna natin. Tingnan natin kung okay siya kapag siya yung nakapatong. So, yan yung magiging itsura niya. Saktong-sakto naman siya. Sakto yung cut niya. Pang MSI 115 talaga. Ngayon, siguro tetestingin ko munang upuan. Lalagay ko muna doon sa seat. Then, testingin natin. Testing ko, okay naman siyang upuan, Parang hindi ko na gagamitin yung luma para bago na rin yung nakakabit. Parang wala na akong kailangan tabasin. Ito na lang siguro kasi hindi to pantay. Mapansin nyo. Ayan medyo tagilid. Ito hindi naman siguro halata na yan. Sa OBR okay naman. Hindi naman ganun kaplat na. Then ito, yan medyo malambot na siya. So yan, pwede na nating ikabit. Kasi ganun din naman. Kasi pag tinabas ko, parang wala rin mangyayari. Kasi sobrang nipis na rin nung pinaka-stock na foam. So ito, papantayin ko lang kasi mansin nyo tabing. Konti lang naman Napantay ko na. Mahirap lang talaga walang grinder. Naremedyohan ko na kahit papaano. Hindi talaga ako maganda magtabas kasi ito lang yung gamit ko. Maganda kasi grinder. Yan, ginanon ko lang siya.
So, pero yan, may lumubog dyan ng konti. Raragbihan ko na lang. Yan. So, ito na rin yung gagamitin kong plastic. Yung ginamit dun sa luma. Okay naman siya. Ito na yung seat cover natin. Baka RV seat yan. Ito lang mahirap dito yung pagbabanat kasi babanatin mo siya. Tingnan na natin itong tacker. Kailangan muna nating i-secure yung unahan at huli. Pansamantala. Kasi mamaya babanatin din natin yan. Na-stapler ko na yung 4 na sides. So, tanggal. Wait lang. Yan, ulit-ulitin mo lang kasi yun para mabanat hanggang sa lumapat siya. So, yun lang yung pinaka-foundation niya, yung 4 na sulok, 4 na sides, 1, 2, 3, tapos dito sa dulo. Tapos, saka mo na siya babanatin para pumantay. Then, kapag okay na, saka mo i-stapler lahat ng paligid. Tapos, gugupitin na lang. Yan na. As expected, dito ako nahirapan kasi hindi ko mapantay. Kasi parang dito nagka-problema yung tahi. Kung mapansin nyo dito parang manipis, palaki. So hindi pulido yung pagkakatahi dito. So yun lang yung problema sa mga sa mga customized na ganito na hindi nagiging pulido yung pagkakagawa. Pero overall okay naman, hindi naman siya masyado talaga pansinin . So ito na lang, ayusin ko na lang. Nakailang tanggal ako ng stapler kasi talagang tinatry ko na isentro kahit papano. Pero pag nakabit ko yan ang okay na, palalabasan niya. Wala naman siyang gusot. Yan, nabanat ko na. Hindi man ganun kaganda yung pagkaka-tacker ko kasi hindi man tayo professional yan. Pero so far okay naman. Yan. Pag may natira, pag marami pang stapler, bala, ayusin ko yan. Tapos saka natin gugupitin. So yun lang, naubusan na ako ng bala. Kaya diretso na tayo sa pagkat. Pagka nakabili na lang ulit ako ng bala ng stapler, saka ako tutuloy yung pag-stapler dito. Kasi parang nakukulangan ako. Mas maganda yung una na dikit-dikit, mas marami, parang mas matibay tingnan ba. So ito na yung kinalabasan ng ating RV seat cover. So ito na yung ating RV seat cover na DIY. Ano sa tingin nyo mga kanipo? Okay ba? Hindi lang tumama talaga yung tahi kasi ito pantay ito, diretso to and then yung tahi niya pa curve. So wala naman akong, hindi man kasi customized tong seat cover, binili ko siya pre-made na. So hindi natin mari-request na ituwid yung tahi. So yun lang yung pinaka downside nito. Pero overall para sa akin ayan maganda, lapat na lapat naman at naging maayos naman yung kapit ng seat cover dun sa foam. So yan, kakabit na natin and bigyan ko kayo ng feedback dun sa foam tsaka sa seat cover kasi nga ngayon pa lang ako makaka-experience ng Leha type. So talagang makapit daw yan sa puwet So yan, tetestingin natin. Pero again, lahat ng link ng mga ginamit ko, seat cover, foam, meron niyang pang iba't ibang motor, Honda Beat, Honda Click, PCX, ADB. Meron yan dyan sa link. Mag-add to cart lang kayo, nandiyan yung mga options. So kung gusto niyo rin mag-DIY, kayang-kaya niyo yan, bili lang kayo ng tacker, murang-mura. Ayan, sulit na sulit, magagamit pa to. Yan. Pero kung may may compressor ka, kung kaya mo bumili ng pneumatic, mas maganda, mas malakas, saka mas mabilis. Kasi nakabit na natin. Satisfied naman ako dito sa gawa ko. Ayan ganda. Oh, 'di ba? Parang gawang 1.7 din. DIY pa. So, less than 1,000 lang nakatipid tayo. And then nagkaroon pa tayo ng experience. Nagkaroon pa tayo ng tacker. So, yun lang. Ano sa tingin nyo?
Comment down below kung meron kayong ibang suggestion. Till next video, see you on my next vlog and ride safe sa lahat. Peace out.